7 oras. 7 oras akong nabaon sa dilim, kinakapos ng hininga, habang ang asawa ko, ang lalaking anumpang poprotekta sa akin, ay abala sa pagligtas sa kanyang dating kasintahan. Sofia, nandito na ako, huwag kang matakot. Yan ang huling narinig ko bago dumilim ang lahat. Habang miluluwa ko ang huling hangin para sa anak namin, isinusuka ko na rin ang pag-ibig ko sa kanya. Ang akala nilang mahinang yata, magigising na may dalang listahan ng lahat ng utang at paniningil na walang patawad. Sino nga ba ang tunay na bayani at sino ang mapagpanggap na demonyo? Sofia, kumapit ka lang. Nandito na ako. Huwag kang bibitaw. Ikaw ang uunahin ko. Pangako. Ang boses na iyon ni Mark, ang boses na dati ay nagbibigay ng kapayapaan sa puso ni Elena, ay tila isang matalas na balisong na humiwa sa makapal at madilim na usok sa loob ng gusali. Sa loob ng elevator number 4, nakasandal si Elena sa malamig na pader ng bakal. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa isang maliit na lalagyan ng pagkain. Kahit sa gitna ng matinding hilo dahil sa kanyang pagbubuntis, nagising siya ng maaga para ipagluto si Mark ng paborito nitong adobo. Iniisip na pagod ng asawa sa kanyang tungkulin bilang isang lieutenant ng rescue team. Ngunit sa sandaling iyon, ang hangin sa loob ng maliit na espasyo ay unti-unti nang nauubos. Tila isang magnanakaw na ninanakaw ang bawat pagkakataon niyang mabuhay. Sa kabila ng manipis na siwang ng pinto, nakita niya ang liwanag mula sa flashlight ni Mark. Ngunit hindi ito nakatutok sa kanya. Nakita niya ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, na buong lakas na binububuksan ang pinto ng kabilang elevator. Dun sa loob, naroon si Sofia, ang babaeng akala ni Elena ay bahagi na lamang ng nakaraan ni Mark. Ang bawat paghikbi ni Sofia ay tinutugunan ni Mark ng mga salitang puno ng pag-aalala, mga salitang kailanman ay hindi narinig ni Elena kahit noong siya ay nanginginig sa sakit ng pagbubuntis. Sinubukan ni Elena na sumigaw, natawagin ang pangalan ng ama ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tuyot na at puno ng abo. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng mga bubog. Nakita niya kung paano binuhat ni Mark si Sofia. Maingat at puno ng pagmamahal. Tila isang mamahaling kristal na ayaw niyang mabasag. Ni isang sulyap ay hindi nagawa ni Mark sa elevator number 4, kahit pa kumukurap-kurap ang pulang ilaw nito na hudyat ng panganib. Ang lunchbox na hawak ni Elena ay dahan-dahang ninito sa kanyang mga daliri. Kumalat ang pagkain sa maduming sahig ng elevator. Isang tahimik na saksi sa kanyang nasayang na pagmamahal. Ramdam ni Elena ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Mga sipang tila nagtatanong kung bakit hindi sila naririnig ng kanilang bayani. Ang kanyang paningin ay nagsimula ng magdilim. Ang mga anino sa paligid ay tila nagiging mga dambuhalang nagtatangkang lamunin ang kanyang pag-asa. Ang lamig ng bakal sa kanyang likuran ay unti-unti nang lumulubog sa kanyang kalamnan, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbabadya ng pamamaalam. Sa gitna ng katahimikan at ng papalayon mga hakbang ni Mark na karga si Sofia, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang kanyang tiyan. Sa isang mahinang himig, sinubukan niyang awitin ang isang lulay na para sana sa pagtulog ng anak. Ngunit ang bawat nota ay napuputol ng kanyang paghahabol sa hininga. Gaano ba kabigat ang halaga ng isang pangako kung sa oras ng kamatayan ay mas matimbang ang luha ng iba kaysa sa sarili mong hininga? Habang ang huling liwanag sa loob ng elevator ay namamatay, isang tanong ang naiwang umaalingaw-ngaw sa gumuguho niyang mundo. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang asawa bago niya mapagtanto na ang kanyang bayani ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagpanaw?
Buti naman at gising ka na, Elena. Akala ko ay tuluyan mo nang sisirain ang pangalan ng asawa mo dahil sa kapabayaan mo. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na buhos ng tubig na gumising sa diwa ni Elena mula sa isang madilim at masakit na panaginip. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang nakakasilaw na puting kisame ng ospital ang bumungad sa kanya, kasunod ng amoy ng antiseptic na tila nanunuot sa kanyang tuyot na lalamunan. Bawat paggalaw ng kanyang talukap ay may kaakibat na kirot, at ang bawat hininga ay tila isang paalala ng 7 oras na pakikipagbuno niya sa kamatayan sa loob ng elevator. Sa gilid ng kanyang higaan, hindi ang kanyang asawa ang kanyang nakita. Naroon si Dr. Gabriel, ang kasamahan niya sa ward, na may hawak na chart at puno ng pag-aalala ang mga mata. Dahan-dahang hinawakan ni Gabriel ang kanyang pulso, isang haplos na puno ng respeto at malasakit, bago ito bumuntong hininga ng malalim. Sinabi ni Gabriel na mapalad siya dahil naisugod siya sa emergency room bago pa tuluyang bumigay ang kanyang katawan. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ni Elena ang isang katotohanang mas masakit pa sa anumang sugat. Hindi ang kanyang asawang si Mark ang nadala sa kanya rito. Bumukas ang pinto at pumasok si Mark. Pagod ang kanyang hitsura, gulo-gulo ang buhok, at suot pa rin ang kanyang rescue vest. Ngunit imbes na tumakbo patungo sa asawa para yakapin ito, nanatili siyang nakatayo sa may paanan ng kama. Walang bakas ng relief o takot sa kanyang mga mata, kundi isang tila mabigat na pasanin na nais na niyang ibaba. Elena, bakit ba kasi doon ka pa dumaan? Alam mo namang sira ang elevator 4? Ang unang mga salitang lumabas sa bibig ni Mark. Walang tanong kung kumusta siya o kung kumusta ang baby sa kanyang sinapupunan. Dahil sa nangyari, muntik na akong hindi makatutok sa pag-rescue sa ibang biktima. Si Sofia, she's having severe panic attacks sa kabilang kwarto. She needs someone who can calm her down, at ako lang ang kilala niya rito. Napatingin si Elena sa rescue vest ni Mark. Dun, sa may bahagi ng balikat, ay may bakas ng lipstick. Isang matingkad na pula na alam niyang hindi sa kanya. At kasabay ng amoy ng usok, nanunuot din ang bango ng pabango ni Sofia na kumapit sa tela ng uniforme ni Mark. Ang bawat salita ni Mark ay tila isang gaslighting na paraan para palabasin na si Elena ang may kasalanan kung bakit siya nahirapan sa kanyang trabaho. Sumingit si Doña Remedios na nakatayo sa may bintana habang hinihimas ang kanyang mamahaling alahas. You are a nurse, Elena. You should know how to handle yourself. Inuna pa ni Mark ang kaligtasan niyo bago ang sarili niya. Pero heto ka, nagpapakita ng mukhang kawawa. Huwag mong gagamitin ang pagbubuntis mo para makuha ang atensyon niya, dahil marami siyang mas mahalagang ginagawa para sa bayan. Hindi nakaimik si Elena. Nais niyang sumigaw. Nais niyang sabihin na nakita niya kung paano sila nilagpasan ni Mark habang siya ay naghahabol ng hininga. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang paghaplos sa kanyang tiyan. Ramdam niya ang mahinang galaw ng kanyang anak, isang tahimik na komunikasyon na tila nagsasabing sila na lamang, dalawa ang magkakampi. Biglang tumunog ang cellphone ni Mark. Mabilis pa sa 4:00 niya itong kinuha at binasa ang mensahe. Ang kanyang malamig na ekspresyon ay biglang napalitan ng pag-aalala. I have to go. Sophia is hyperventilating. Gabriel, ikaw na muna ang bahala sa asawa ko. Babalik ako kapag maayos na ang lahat doon. Nang hindi man lang lumingon, muling lumabas si Mark ng silid, sumusunod sa tawag ng babaeng mas mahalaga sa kanya kaysa sa sariling pamilya. Naiwan si Elena sa loob ng silid, kasama ang kanyang biyenan na patuloy sa pag-ismid. Sa sandaling iyon,
Ang lamig ng aircon ng ospital ay hindi na kasing lamig ng pag-asang unti-unti nang namamatay sa puso ni Elena. Isang maliit na bagay ang napansin ni Elena sa ilalim ng kanyang kama. Ang kanyang lunchbox na tila na yupi at may dumi pa ng sapatos. Doon niya napagtanto na ang kanyang sakripisyo at pagmamahal ay itinuturing lamang na basura sa bahay na ito. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan habang nakatingin sa saradong pinto. Gaano katagal pa ba ang kailangan niyang tiisin bago siya tuluyang mawalan ng hininga sa piling ng mga taong ito? Huwag ka nang mag-inarte, Elena. Hindi tayo nagpapatakbo ng charity sa pamilyang ito. Sayang ang bawat sentimong ibinabayad sa kwartong ito kung nakatitig ka lang naman sa kisame. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na latigo na pumutol sa panandaliang katahimikan ng silid. Kahit hindi pa lubos na maayos ang pakiramdam ni Elena, kahit umiikot pa ang kanyang paningin sa tuwing susubukan niyang umupo, pinilit siyang mag-impake ng kanyang mga gamit. Ayon sa kanyang biyenan, masyado nang malaki ang nagastos sa kanyang pagkaka-ospital. Isang bagay na tila isinusumbat sa bawat hiningang kinukuha niya. Habang naglalakad, palabas ng ospital, kailangang kumapit ni Elena sa malamig na pader upang hindi matumba. Ang bawat hakbang ay tila pagtusok ng mga karayom sa kanyang talampakan, ngunit ang mas masakit ay ang makitang mas mabilis pa ang lakad ni Doña Remedios patungo sa naghihintay na sasakyan, nang hindi man lang siya tinutulungan. Sa loob ng sasakyan, ang tanging maririnig ay ang sermon ng matanda tungkol sa kung gaano kalaki ang utang na loob ni Elena sa kanila. Naalala ni Elena ang 5 taon na ang nakalilipas. Noong mga panahong naghihingalo ang kanyang ina, ang pamilya ni Mark ang naglabas ng pera para sa operasyon nito. Dahil doon, itinuring ni Elena ang sarili niya na isang bilanggo ng pasasalamat. Ang bawat sampal ng salita, ang bawat pag-alipusta sa kanyang pagkatao, ay tinatanggap niya ng nakayuko dahil sa utang na loob na yon. Akala niya, ang pagpapakasal kay Mark ay isang gantimpala, ngunit ito pala ay isang panghabang buhay na paniningin. Pagdating sa bahay, imbes na pahinga ang sumalubong sa kanya, ay isang tumpok na mga hugasin at maruming sahig ang naghihintay. Umalis ang katulong, at dahil wala ka naman ng ginagawa kundi magpahinga sa ospital, ikaw na ang gumawa ng mga gawaing bahay. Utos ni Doña Remedios habang marahas na ibinababa ang kanyang bag sa sofa. Huwag mong asahan na pagsisilbihan ka rito, Elena. Hindi ka prinsesa. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay, tumayo si Elena sa harap ng lababo. Ang mainit na singaw ng nilulutong pagkain para sa hapunan ni Mark ay humahalo sa kanyang pawis. Nararamdaman niya ang panghihina ng kanyang tuhod, ang bigat ng kanyang tiyan, at ang kirot sa kanyang puso na tila unti-unting nadudurog sa bawat kuskos niya sa maruming plato. Wala si Mark. Marahil ay nasa tabi pa rin ito ni Sofia. Nagbibigay ng kalinga na kailanman ay hindi niya ibinigay sa sariling asawa. Gabi na nang umuwi si Mark, ngunit hindi ito dumiretso sa kanilang silid. Nanatili siya sa sala. Kausap ang kanyang ina sa isang mahinang boses na tila may itinatago. Dahil sa uhaw, dahan-dahang lumabas si Elena ng kwarto, ngunit napatigil siya sa dilim nang marinig ang usapan ng dalawa. Anak, kailangan nating ilipat ang perang na sa joint account ni Elena sa pangalan ni Sofia. Wika ni Doña Remedios. Ang boses nito ay puno ng determinasyon. Kailangang masiguro ang kinabukasan ni Sofia pagkatapos ng trauma na dinanas niya sa elevator. Si Elena naman, sanay na sa hirap yan. Hindi niya mapapansin na nababawasan na ang ipon niyo para sa panganganak niya. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang pera niyon ay bunga ng kanyang mga overtime sa ospital. Mga gabi na hindi niya ipinikit ang kanyang mga mata
para lamang makapag-ipon para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ngayon, ang perang iyon ay ibibigay sa babaeng naging dahilan kung bakit muntik na siyang mamatay sa dilim. Napahawak si Elena sa hamba ng pinto. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kahoy habang pinipigilan ang paghikbi. Sa gitna ng kadiliman ng hallway, isang matinding galit ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Isang galit na mas matindi kaysa sa takot. Isang galit na dahan-dahang pumuputol sa tanikala ng utang na loob na sumasakal sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang bawat sulok ng kwartong ito ay tila isang piping saksi sa aking pagiging bilanggo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Mark sa kabilang panig ng kama, isang pagkakataong tila hindi siya dinadalaw ng konsensya. Dahan-dahang bumangon si Elena. Ang kanyang bawat galaw ay maingat. Tila isang anino na ayaw makalika ng anumang ingay na maaring gumising sa natutulog na leon. Lumapit siya sa isang lumang cabinet sa dulo ng silid, kung saan nakatago ang kanyang mga lumang gamit noong siya ay nag-aaral pa ng nursing. Sa ilalim ng mga lumang uniforme, nahanap niya ang isang makapal at itim na medical journal. Sa halip na mga sintomas ng sakit o pangalan ng gamot, ang mga blankong pahina nito ay naghihintay na punan ng isang katotohanang matagal na niyang ikinubli. Humawak siya ng panulat at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, nagsimulang dumaloy ang tinta na tila mga luhang itim sa papel. Isinulat niya ang lahat. Isinulat niya kung magkano ang bawat sentimong ibinabawas sa kanyang sahod para ibayad sa utang na loob sa pamilya ni Mark. Isinulat niya ang bawat petsa kung kailan siya iniwan ni Mark sa ospital para puntahan si Sofia. Isinulat niya ang bawat pagkakataon na ang kanyang pagiging asawa ay naging katumbas lamang ng isang katulong na walang bayad. Sa bawat numero at salitang inilalagay niya sa journal, tila nababawasan ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit nadaragdagan naman ang kalim ng kanyang determinasyon. Hindi na ito isang simpleng talaarawan. Ito na ang listahan ng lahat ng kinuha nila sa kanya. Habang nagliligpit ng mga labada ni Mark para sa susunod na araw, isang tungkuling hindi niya kailanman nakaligtaan. Isang maliit at nakatupi na papel ang nahulog mula sa bulsa ng rescue vest ng kanyang asawa. Dahan-dahan itong pinulot ni Elena, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ang pintig sa kaba. Isa itong resibo mula sa isang sikat na tindahan ng alahas. Nanlamig ang kanyang mga daliri nang mabasa ang nakasulat doon. Isang diamond heart pendant necklace. Ang halaga nito ay katumbas ng 3 buwan niyang sahod bilang yata. Ngunit ang mas masakit na bahagi ay ang petsang nakatala sa ibaba. Ang araw kung kailan siya nakasandal sa madilim na elevator, naghahabol ng hininga at nadarasal na iligtas siya ni Mark. Noong mga oras na iniisip niya ang kamatayan, abala pala ang kanyang asawa sa pagbili ng brilyante para sa ibang babae. Hinawakan ni Elena ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahas na sipa ng kanyang anak. Tila ba sumasang-ayon ito sa put na nararamdaman ng kanyang ina? Tiningnan niya ang natutulog na mukha ni Mark. Ang mukhang dati ay tinitingnan niya ng may pagsamba. Ngunit na yon ay tila isang estrangerong puno ng kasinungalingan. Itinago ni Elena ang resibo sa loob ng kanyang itim na journal sa pagitan ng mga pahinang naglalaman ng kanyang mga luha at pawis. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat sentimo, ang bawat segundo ng pagwawalang bahala, at ang bawat brilyanteng ibinigay sa iba ay may katumbas na paniningil sa takdang panahon. Habang dahan-dahang isinasara ni Elena ang kanyang journal, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan na tila isang sumpa sa dilim. Kung ang pag-ibig ay kayang gumili ng brilyante,
Ano naman kaya ang kayang gawin ng isang pusong winasak at ginawang basura? Elena, kumusta ka na? Balita ko ay muntik ka na raw mawala sa amin. Sayang naman kung hindi ka nakaligtas. Sino na ang mag-aalaga kay Mark? Ang boses ni Sofia ay tila isang malambot na seda, ngunit may dalang lason sa bawat hibla nito. Nakatayo siya sa gitna ng sala, suot ang isang mamahaling puting bestido, na tila ba isa siyang anghel na bumaba sa lupa. Ngunit para kay Elena, na kasalukuyang nakaluhod at nagpupunas ng sahig, ang presensya ni Sofia ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa loob ng kanyang tahanan. Mabilis na lumapit si Doña Remedios kay Sofia. Ang kanyang muka ay nagliwanag sa tuwa. Isang ekspresyong kailanman ay hindi niya ipinakita kay Elena. Sofia, iha, mabuti naman at napasyal ka. Halika, maupo ka. Huwag mong pansinin ang katulong natin dyan sa sahig. Abala lang siya sa paglilinis. Hindi kumibo si Elena. Ipinagpatuloy niya ang pagpunas sa sahig, kahit naramdam niya ang pananakit ng kanyang likod at ang bigat ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang bawat kuskos ng basahan ay may kasamang matinding pagtitimpi. Alam niya kung ano ang pakay ng babaeng ito. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa kinaroroonan ni Elena. Tumigil siya sa tapat mismo ng mga daliri ni Elena at doon, dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang leeg. Isang kislap ng liwanag ang tumama sa mga mata ni Elena mula sa isang bagay na nakasabit sa leeg ni Sofia. Isang diamond heart pendant necklace. Ang eksaktong alahas na nasa resibong nakatago sa journal ni Elena. Maganda ba, Elena? Tanong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng mapait na tamis. Regalo ito sa akin ni Mark nung nakaraang araw. Sabi niya, simbolo raw ito ng pasasalamat niya dahil ligtas ako. Sabi pa nga niya, mas mahalaga raw ang buhay ko kaysa sa anumang bagay sa mundo. Nakaka-touch, di ba? Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ni Sofia ay tila mga karayom na ibinabaon sa kanyang puso. Tumingin si Elena kay Sofia, diretso sa mga mata nito. Walang luha, walang takot. Tanging ang isang malamig at malalim na katahimikan ang namayani sa kanyang muka. Mabuti naman at nagustuhan mo, Sofia, mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Dahil alam ko kung gaano kalaki ang sakripisyong ibinigay para sa alahas na yan. Sana ay wag maging masyadong mabigat sa leeg mo ang bawat sentimong kinuha mula sa kinabukasan ng anak ko. Nawala ang ngiti sa mga labi ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit, ngunit bago pa siya makapagsalita, ay muling yumuko si Elena para ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Huwag kang magmalinis, Elena, bulong ni Sofia. Sapat lamang para silang dalawa lang ang makarinig, habang si Doña Remedios ay abala sa pagkuha ng juice sa kusina. Kahit anong gawin mo, ako ang pinili niya. Noong gabing iyon sa elevator, narinig mo naman, di ba? Pangalan ko ang isinisigaw niya habang ikaw ay mamamatay na. Isang paalala lang, Elena. Ang asawa mo ay sa akin na ang puso. Sa iyo na lang ang apelido. At kung ako sa iyo, masanay ka na. Dahil ito pa lang ang simula ng pagkawala ng lahat sa iyo. Tumayo si Elena ng dahan-dahan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Sofia. Sa sandaling iyon, hindi na si Elena ang mahinang yata na madaling apihin. Sa kanyang isipan, isang bagong pahina sa kanyang journal ang nasusulat na. Isang pahinang puno ng pagtutuos na hindi kayang bayaran ng anumang brilyante. Lumabas si Doña Remedios mula sa kusina at muling nagbago ang anyo ni Sofia bilang isang inosenteng biktima. Ngunit habang sila ay nagtatawanan sa sala, si Elena ay nanatiling nakatayo sa dilim ng kusina, hinahawakan ng kanyang tiyan habang ang isang matinding plano
ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang bawat numero sa papel na ito ay tila isang patak ng dugo mula sa aking sariling mga ugat. Sa gitna ng malalim na gabi, habang ang buong bahay ay nababalot ng katahimikan, na tila ba isang libingan, nakaupo si Elena sa sahig ng kanilang maliit na opisina. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa malamlam na screen ng kanyang laptop na nagbibigay ng isang maputlang anyo sa kanyang muka. Sa kanyang harapan ay nakakalat ang mga kopya ng bank statements sa loob ng huling 3 taon. Mga dokumentong kinuha niya mula sa mga nakatagong folder ni Mark. Dahan-dahang hinaplos ni Elena ang screen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa bawat linya ng transaksyon. Doon, nakita niya ang isang paulit-ulit na pangalan. SM Monthly Support. Sa bawat buwan, isang malaking halaga ang inililipat mula sa kanilang joint savings account patungo sa isang pribadong account na alam ni Elena na pagmamay-ari ni Sofia. 3 taon. 3 taon na pala siyang ninanakawan ng kanyang sariling asawa. Habang binabasa niya ang mga petsa, tila bumabalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang paghihirap. Ang mga gabing hindi siya nakauwi dahil sa double shift sa ospital, ang mga araw na tinitiis niya ang gutom para lamang makatipid, at ang mga pagkakataong kailangan niyang manghiram ng pera para sa gamot ng kanyang ina, lahat ng iyon ay nangyayari habang ang kanyang asawa ay bukas palad na nagpapakain at nagbibigay ng karangyaan sa ibang babae. Naramdaman ni Elena ang isang matinding panghihina. Tumayo siya ng dahan-dahan at naglakad patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay tila isang pasanin. Binuksan niya ang rice cooker at nakita ang natitirang kanin na malamig at matigas na. Kumuha siya ng isang kutsara at nagsimulang kumain ng diretsyo mula sa kaldero. Walang ulam, walang lasa. Ang tanging nalalasahan niya ay ang pait ng kanyang sariling kapalaran. Habang namangguya siya ng malamig na kanin, ang katahimikan ng kusina ay tila bumibingi sa kanya. Doon, sa gitna ng dilim, hinarap niya ang katotohanang siya ay hindi lamang asawa, kundi isang kasangkapan, isang makinang gumagawa ng pera para sa kaligayahan ng mga taong nagnanais na mawala siya. Narinig ni Elena ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob sa labas. Pumasok si Mark, ang amoy ng alak ay kaagad na sumakop sa hangin ng kusina. Gulo-gulo ang kanyang uniforme at tila hindi niya kayang itayo ng diretsyo ang kanyang sarili. Elena, gising ka pa? Bulong ni Mark, ang kanyang boses ay paus at puno ng kalasingan. Lumapit siya kay Elena at bigla itong niyakap mula sa likuran. Ang bigat ng kanyang katawan ay tumorta sa nanghihinang balikat ni Elena. Salamat. Salamat dahil lagi kang nandyan. Naramdaman ni Elena ang pagdampi ng labi ni Mark sa kanyang leeg. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang katawan. Hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa pandidiri. Ngunit bago pa siya makakilos, narinig niya ang susunod na bulong ni Mark. Isang gulong na tila tuluyang pumatay sa anumang natitirang bahagi ng kanyang puso. Sofia, mahal ko, huwag mo akong iiwan. Nanigas si Elena sa kinalalagyan. Hawak pa rin niya ang kutsara ng malamig na kanin, habang ang asawa niya ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Iniisip na siya ang babaeng, kanina pa niya kasama sa kanyang mga panaginip at kasalanan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitiis ni Elena ay tuluyan ng naputol. Hindi siya sumigaw, hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara at tumingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig na ng kaning-kanyang kinakain. Ang bawat sipa mo, anak, ay isang paalala na hindi tayo pwedeng mamatay sa dilim ng bahay na ito.
Sa kailaliman ng gabi, habang ang anino ng buwan ay sumisilip sa bintana, naramdaman ni Elena ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Hindi ito ang karaniwang sipa ng paglalaro. Tila ba ito ay isang panawagan para magising siya mula sa mahabang pagkakahimbing ng kanyang pagiging martyr. Sa loob ng 5 taon, naniwala si Elena na ang pagtitiis ang tanging paraan para mabayaran ang utang na loob. Pero sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak, napagtanto niya na ang tunay na utang ay hindi sa pamilya ni Mark, kundi sa batang hindi pa isinisilang ngunit nakararamdam na ng pait ng mundo. Dahan-dahang tumayo si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na kailanman ay hindi pa nakita sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang kanyang personal bank account, ang account na lihim niyang pinag-ipunan mula sa kanyang mga bonus at overtime sa ospital. Sa pamamagitan ng nanginginig na mga daliri, inilipat niya ang lahat ng kanyang sariling pera patungo sa account ng kanyang ina sa probinsya. Ang bawat digital na pagpindot ay tila paglagari sa mga bakal na tanikalang pumipigil sa kanyang paglaya. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng kanyang shift sa ospital, isang hindi kilalang numero ang tumawag sa kanya. Ang boses sa kabilang linya ay malalim, seryoso, at puno ng otoridad. Nurse Elena, ako si Attorney Dante Valdez. May hawak akong kopya ng maintenance report ng elevator number 4 noong araw ng insidente. Alam nating dalawa na hindi iyon aksidente lamang at alam ko rin kung sino ang tunay na nagpabaya sa iyo, wika ng lalaki. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena. Ang pangalang Attorney Valdez ay kilala sa paghawak ng mga kasong laban sa mga makapangyarihang pamilya. Ngunit bakit siya tutulong sa isang simpleng yata? Sinabi ng abogado na may isang lihim na kaibigan na nagbayad sa kanya para protektahan si Elena. Hindi pa handa ang abogado na sabihin kung sino ito. Ngunit binigyan niya si Elena ng isang babala. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Ipunin mo ang lahat ng ebidensya ng pang-aabuso dahil darating ang araw na ang iyong katahimikan ang magiging pinakamalakas mong sandata. Bit-bit, ang bagong pag-asa at ang misteryong dala ni Attorney Valdez, lumuwi si Elena sa bahay ng mga asawa. Ngunit pagpasok pa lamang niya sa pintuan, sinalubong na siya ng galit na mukha ni Doña Remedios. Nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, hawak ang isa sa mga alahas ni Elena na matagal na niyang itinatago sa isang maliit na kahon. Nasaan ang pera sa joint account niyo ni Mark, Elena? Bakit hindi ako makapag-withdraw para sa pambayad sa bagong gamit ni Sofia? Sigaw ng matanda, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Huwag mong sabihin ninanakawan mo ang sarili mong pamilya. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa iyo, heto ang igaganti mo. Lumapit ang matanda kay Elena. Ang kanyang kamay ay nakataas. Handang ibigay ang isang marahas na sampal na tila ba ito ay karapatan niya. Sa loob ng 5 taon, ito ang sandaling kinatatakutan ni Elena. Ngunit sa pagkakataong ito, habang nakatitig sa mga mata ng kanyang biyenan, hindi siya yumuko, hindi siya nanginig. Diyan ka nagkakamali, Doña Remedios. Mahinahon, ngunit matalim na sagot ni Elena. Ang perang kinuha ko ay sa akin, at ang sampal na balak nyo, baka yan ang huling sampal na magagawa nyo sa buhay nyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi niya inaasahan na ang pusang dati ay laging nakayuko ay meron na ngayong mga kuko na handang lumaban. Sa gitna ng tensyon sa sala, isang malakas na tunog ng sirena ng rescue truck ang narinig mula sa labas. Pumatay sa katahimikan at nag-udyat ng pagdating ni Mark. Ang papel na ito ay hindi lamang listahan ng mga batas. Ito ang dokumento ng pagbawi ko sa aking sarili.
Sa gitna ng sala, nanatiling nakataas ang kamay ni Doña Remedios, nanginginig sa matinding galit, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tila hindi kilalang Elena na nasa kanyang harapan. Ngunit bago pa man bumaba ang kamay ng matanda, marahas na hinawakan ni Elena ang pulso nito. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng lakas na nagmula sa mga taon ng pang-aapi at ng takot para sa kaligtasan ng kanyang anak. Huwag niyo na uling susubukan na itaas ang kamay niyo sa akin, Doña Remedios. Bulong ni Elena, ang boses ay mababa, ngunit may dalang lamig na tila yelo. Ang Elena na pinalalayas at sinasampal niyo lang ay namatay na sa loob ng elevator number 4. Ang kaharap niyo na yon ay ang nanay ng batang nasa sinapupunan ko. Saktong bumukas ang pinto at pumasok si Mark. Sinalubong siya ng mabigat na atmosfera sa loob ng sala. Nang makita ang kanyang ina na hawak-hawak ni Elena, mabilis siyang lumapit at marahas na tinabig ang kamay ng kanyang asawa. Elena, anong kabastusan ito sa nanay ko? Sigaw ni Mark. Ang kanyang boses sundalo ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nababaliw ka na ba? Ganyan ba ang asal ng isang asawa? Hindi sumagot si Elena sa pamamagitan ng sigaw. Sa halip, lumakad siya patungo sa mesa at kinuha ang isang puting sobre na kanina pa niya inihanda. Dahan-dahan niya itong inilapag sa tapat ni Mark. Ang bawat kilos niya ay may kasamang kakaibang kalmado. Isang kalmado na mas nakatatakot kaysa sa galit. Ano ito? Tanong ni Mark habang binubuksan ang sobre. Nang makita ang mga nakasulat sa loob, tila nawalan ng kulay ang kanyang muka. Annulment papers? Elena, nababaliw ka na nga. Dahil lang ba ito sa nangyari sa ospital? Sinabi ko naman sa'yo, tungkulin ko bilang rescue officer na iligtas si Sofia. Huwag mo na akong lokohin, Mark, mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Hindi lang ito tungkol sa elevator. Ito ay tungkol sa 3 taon ng pagnanakaw mo sa joint account natin para buhayin si Sofia. Ito ay tungkol sa bawat gabi na nagpapakapagod ako sa ospital habang ikaw ay nagpapakasasa sa kama ng iba gamit ang perang pinaghirapan ko. Napasinghap si Doña Remedios. Habang si Mark naman ay natitigilan, hindi makapaniwala na alam ni Elena ang lahat. Ngunit mabilis ding bumalik ang pagiging mayabang ni Mark. Nilukot niya ang mga papel at itinapon sa mukha ni Elena. Hindi ka makikipaghiwalay sa akin, Elena. Isipin mo ang utang na loob ng pamilya mo sa amin. Kung hindi dahil sa amin, patay na ang nanay mo. Sigaw ni Mark, sinusubukan muling gamitin ang lumang tanikala. At tandaan mo, pulis ako, may kapangyarihan ako. Kung itutuloy mo ito, sisiguraduhin kong kahit kailan ay hindi mo makikita ang anak natin pagkapanganak mo. Kukuha ko ang bata at iiwanan kitang walang-wala. Siningnan ni Elena ang mga nalukot na papel sa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya kay Mark ng may mapait na ngiti. Ang banta ni Mark ay hindi nadulot ng takot, kundi ng isang matinding kasiguraduhin na wala nang natitirang dahilan para manatili siya. Subukan mo, Mark, bulong ni Elena habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanilang silid upang kunin ang kanyang mga gamit. Dahil sa bawat banta mo, mas lalo kong sisiguraduhin na ang buong Pilipinas ay makakaalam kung anong klaseng bayani ang nagtatago sa likod ng uniforme mo. Ang bawat patak ng ulan ay hindi sapat para hugasan ang dumi ng mga kasinungalingan mo. Habang dahan-dahang binubuksan ni Elena ang pinto ng bahay, bit-bit ang isang maliit na maleta na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na gamit at ng kanyang itim na journal. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa labas.
Ngunit bago pa man siya makahakbang pababa ng hagdanan, mabilis siyang hinabol ni Mark. Sa isang biglaang pagkilos na tila ba galing sa isang eksena sa dulaan, lumuhod si Mark sa basang semento sa harap mismo ng mga paa ni Elena. Hayaang basain ng ulan ang kanyang muka. Hinawakan niya ang laylayan ng bestido ni Elena habang ang kanyang mga mata ay puno ng mga mapagpanggap na luha. Elena, pakiusap, huwag kang umalis. Pagsusumamo ni Mark. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at sa tila matinding pagsisisi. Nagkamali ako, oo, inaamin ko. Pero ginawa ko lang naman ang lahat ng yon dahil naguguluhan ako. Si Sofia, siya ang lumapit sa akin. Pero ikaw ang asawa ko, Elena. Ikaw ang mahal ko at ang baby natin. Gusto mo bang lumaki ang anak natin ng walang ama? Gusto mo bang magkaroon tayo ng broken family? Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa na nakaluhod sa kanyang harapan. Kung nangyari ito nung nakaraang taon, tiyak na bibigay ang kanyang puso, luluhod din siya para yakapin ito at hihingi ng tawad sa pagiging maramdamin. Ngunit na yon, habang pinapanood si Mark, wala siyang naramdaman, kundi ang isang matinding pagod at pandidiri. Nakikita niya ang bawat galaw ni Mark bilang isang kalkuladong pagtatanghal. Isang paraan ng gaslighting para palabasin na ang kanilang paghihiwalay ay kasalanan niya dahil sa kanyang kawalan ng pag-unawa. Huwag mong gamitin ang anak ko para pagtakpan ang kawalan mo ng respeto, Mark. Mahinahong sagot ni Elena. Hindi man lamang tinatabig ang kamay ni Mark, ngunit hindi rin ito binibigyan ng anumang init. Ang pamilya natin ay matagal mo nang winasak, hindi ngayon lang. Winasak mo ito sa bawat sentimong kinuha mo sa amin at sa bawat segundo na pinili mo si Sofia habang ako ay nag-aagaw buhay. Elena, stress ka lang dahil sa pagbubuntis mo. Patuloy ni Mark, sinusubukang hawakan ang kamay ni Elena upang muling kontrolin ang emosyon nito. Nag-o-overreact ka lang. Lahat ng mag-asawa ay nagkakaroon ng problema, pero hindi ito sapat para iwan mo ako. Mag-usap tayo sa loob, pakiusap, bago pa man makasagot si Elena. Bahagyang umilaw ang cellphone ni Mark na nakalagay sa bulsa ng kanyang basang pantalon. Dahil sa lapit ni Elena, malinaw niyang nabasa ang notification na lumitaw sa screen sa kabila ng mga patak ng tubig. Isang mensahe mula kay Sofia. Napaalis mo na ba ang asawa mo? Hinihintay kita rito sa apartment ko. Sabi mo rito ka matutulog na yon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Tumingin siya kay Mark na ngayon ay biglang natigilan nang mapansin na nakatingin si Elena sa kanyang cellphone. Ang mapagpanggap na pagsisisi sa mukha ni Mark ay dahan-dahang napalitan ng takot at pagkapahiya. Dahan-dahang hinila ni Elena ang kanyang bestido mula sa pagkakahawak ni Mark. Tinalikuran niya ang lalaking nakaluhod sa ulan at sa kanyang bawat hakbang paalis, ramdam niya ang bigat ng bawat patak ng ulan, ngunit kasabay nito ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa ilalim ng madilim na gabi, alam niyang wala nang babalikan pa. Ngunit habang si Mark ay nananatiling nakatayo sa basang semento, ang kanyang cellphone ay muling umilaw at ang isang bagong tawag mula kay Sofia ang tuluyang sumira sa kanyang huling pagtatangka na kontrolin ang kanyang asawa. Ang katotohanan ay hindi parang alahas na kayang pekein. May sarili itong liwanag na kayang magsunog ng kahit anong kasinungalingan. Sa loob ng isang maliit na silid sa archival department ng ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng pag-ikot ng electric fan at ang banayad na paghinga ni Elena. Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan at kasamahang yata na si Jenny, nagawa niyang makuha ang lumang medical record ni Sofia mula sa kabilang branch ng ospital kung saan ito nagpagamot noong nakaraang taon. Bilang isang profesional na yata, alam ni Elena kung paano magbasa ng mga charts at terminong medical
na madalas ay hindi pinapansin ng mga ordinaryong tao. Dahan-dahang gumapang ang kanyang daliri sa mga linya ng papel hanggang sa tumigil ito sa isang partikular na bahagi ng dokumento. Bilateral tubal ligation, October 2021. Nanlaki ang mga mata ni Elena habang binabasa ang mga salitang iyon. Ang kahulugan nito sa medikal na aspeto ay napakalinaw. Si Sofia ay sumailalim na sa operasyon para hindi na magkaanak. 2 taon na ang nakalilipas. At ang operasyong ito ay permanente. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena habang dahan-dahang isinasara ang folder. Ang pagbubuntis na ipinagmamalaki ni Sofia kay Mark, ang dahilan kung bakit kailangang ilipat ni Mark ang kanilang joint savings para sa kinabukasan ng bata, ay isa lamang dambuhalang kasinungalingan. Ginamit ni Sofia ang kanyang kahinaan at ang pagiging desperado ni Mark para itali ito sa kanyang mga kamay at sipsipin ang bawat sentimong pinaghirapan ni Elena. Elena, anong gagawin mo ngayon? Bulong ni Jenny. Ang kanyang boses ay puno ng kaba habang nakatingin sa kaibigan. Sasabihin mo ba kay Mark? Kung malalaman niya ito, tiyak na magagalit siya kay Sofia. Tumingin si Elena sa labas ng bintana kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali. Hindi pa, Jenny, mahinahong sagot ni Elena. Kung sasabihin ko sa kanya ngayon, baka gumawa lang sila ng bagong paraan para makatakas. Hahayaan ko muna si Mark na maniwala sa sarili niyang kasinungalingan. Hahayaan ko siyang ibigay ang lahat kay Sofia hanggang sa wala nang matira sa kanya. Kinuha ni Elena ang kanyang cellphone at tinawagan si Attorney Valdez. Sinabi niya ang kanyang natuklasan at ang plano niyang hindi muna ilantad ang katotohanan hanggang sa sumapit ang gabi ng parangal ni Mark. Gusto niyang sa harap ng maraming tao, sa harap ng mga kasamahan ni Mark sa trabaho at ng media, doon tuluyang guguho ang bawat pader ng kasinungalingan na kanilang itinayo. Magandang plano na, Selena, sagot ni Attorney Valdez sa kabilang linya. Pero mag-ingat ka. Ang mga taong desperado ay madalas na gumagawa ng mga mapanganib na bagay kapag naramdaman nilang nasusukol na sila. Nang ibaba ni Elena ang telepono, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang kanyang anak ay tahimik na ngayon, tila nakikiramdam sa malamig at matalinong laro na sinisimulan ng kanyang ina. Habang naglalakad siya palabas ng archival room, alam ni Elena na ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang digmaan, kung saan hindi armas ang gagamitin niya, kundi ang katotohanang nakasulat sa bawat pahina ng kanyang itim na journal. Ibigay mo sa akin ang mga gintong alahas mo, Elena. Hindi mo na karapatang hawakan ang mga iyan ngayon tinatalikuran mo na ang anak ko. Gagamitin natin yan para sa panganganak ni Sofia. Ang boses ni Doña Remedios ay puno ng kasakiman habang hinalugog niya ang mga natitirang kahon sa silid ni Elena. Nakatayo si Elena sa may pinto. Pinapanood ang kanyang biyenan na tila ba isang magnanakaw na walang kahihiyan. Ang mga alahas na tinutukoy ng matanda ay hindi galing sa pamilya ni Mark. Ang mga iyon ay ang mga gintong hikaw at kwintas na ipinamana sa kanya ng kanyang yumaong ina. Mga bagay na pinaghirapan nito sa pamamagitan ng pagtatanim sa bukid sa probinsya. Para kay Elena, ang bawat piraso ng gintong iyon ay nagtataglay ng amoy ng lupa at ng pawis ng kanyang ina. Ang makita ang mga maruruming daliri ni Doña Remedios na humahawak sa mga iyon ay tila padlapastangan sa memorya ng tanging-taong tunay na nagmahal sa kanya. Huwag mong hawakan ang mga alahas na iyan, Doña Remedios. Mahinahon ngunit mariing wika ni Elena, ang kanyang boses ay tila isang babala na nagpabagal sa paggalaw ng matanda. Hindi galing sa pamilya niyo ang mga iyan. Yan ang tanging alaala ng aking ina. Wala akong pakialam, ismid ng matanda,
habang mahigpit na hinawakan ang pulang palus na kahon. Kasal kayo ni Mark, kaya anumanang sa iyo ay sa kanya rin. At dahil ikaw ay bawog sa pag-aalaga sa asawa mo, si Sofia ang magdadala ng tagapagmana sa pamilyang ito. Karapat-dapat lang na ang gintong ito ay mapunta sa apo ko. Isang matinding kirot ang gumapang sa dibdib ni Elena. Hindi dahil sa panghihinayang sa ginto, kundi dahil sa labis na kawalan ng budi ng pamilyang ito. Gagamitin nila ang pamana ng kanyang ina para sa anak ng ibang babae. Isang anak na alam ni Elena na hindi naman talaga totoo. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Doña Remedios. Sa halip na makipag-agawan, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme at pinindot ang isang button. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa speaker ng teleponyo. Ito ay ang boses ni Doña Remedios mula sa kanilang pag-uusap noong nakaraang gabi. Malinaw na nagbabalak na nakawin ang pera sa joint account ni na Elena at Mark para ibigay kay Sofia. Nanigas ang matanda. Ang kanyang muka na kanina ay puno ng yabang ay biglang naging maputla na tila ba nakakita ng muto. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Doña Remedios habang dahan-dahang ibinababa ang kahon ng alahas dahil sa takot. Ito ang ebidensya na magpapatunay na hindi lang kayo mapang-api, kundi mga magmanakaw rin. Sagot ni Elena habang maingat na kinukuha ang kahon ng alahas mula sa mesa. Kapag hindi nyo binitiwan ang mga gamit ko, hindi lang kay Mark makakarating ito. Ipapadala ko ito sa pamunuan ng rescue team kung saan nagtatrabaho ang anak nyo. Tingnan natin kung paano siya magiging bayani kapag nalaman ng lahat na ang pamilya niya ay nagnanakaw sa isang buntis na asawa. Galit na galit si Doña Remedios, ngunit wala siyang magawa. Alam niyang sa isang iglap ay maaring masira ang reputasyon ni Mark na matagal nilang inalagaan. Marahas niyang binitawan ang kahon at tiningnan si Elena ng may matinding poot. Akala mo ba ay nanalo ka na, Elena? Bulong ng matanda habang dahan-dahang lumalabas ng silid. Tandaan mo, bukas na ang gabi ng parangal ni Mark. Doon, iaanunsyo niya ang pagpapakasal niya kay Sofia pagkatapos ng annulment niyo. At ikaw, mananatili kang isang basurang yata na walang sinumang gustong makasama. Nang tuluyang makalis ang matanda, napaupo si Elena sa gilid ng kama. Niyakap niya ang kahon ng alahas ng kanyang ina at isang solong luha ang pumatak sa palus na tela. Ngunit ang luhang iyon ay hindi luha ng kahinaan. Ito ang huling luha ng pamamaalam sa kanyang nakaraan. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng handa nang isagawa ang huling hakbang ng kanyang paniningil. Ang katahimikan bago ang bagyo ay hindi nangangahulugang walang hangin. Ito ang oras kung kailan nagtitipon ang lahat ng lakas ng kalikasan para sa isang malakas na pagbura. Sa loob ng kanyang silid, dahan-dahang hinaplos ni Elena ang tela ng kanyang pulang bestido. Hindi ito ang karaniwang plain na uniforme ng yata na madalas niyang suot. At hindi rin ito ang kupas na pambahay na nakasanayan ni Mark na makita sa kanya. Ang pulang bestidong ito ay tila ba isang baluti. Matingkad, matapang, at handang sumabak sa digmaan. Mula sa sala, maririnig ang tawanan ni Mark at Doña Remedios. Abala sila sa pagpaplano para sa gabi ng parangal bukas. Narinig ni Elena ang boses ni Mark sa telepono. Masayang kausap si Sofia tungkol sa kulay ng suit na kanyang isusuot upang bumagay sa gown nito. Para sa kanila, ang bukas ay ang araw ng kanilang tagumpay. Ang araw kung kailan tuluyan nilang maipakikilala sa lipunan ang kanilang pekeng pagmamahalan, habang si Elena ay nakatabi sa isang sulok bilang isang talunang asawa. Naupo si Elena sa tabi ng kama at kinuha ang isang maliit na puting sapatos ng sanggol
na binili niya gamit ang kanyang unang sahod. Hinaplos niya ito ng may malambot na ngiti. Konting tiis na lang, anak, bulong niya sa kanyang tiyan. Bukas, hindi na tayo matatakot sa dilim. Inilagay ni Elena ang maliit na USB drive sa loob ng kanyang clutch bag, katabi ng kanyang itim na medical journal. Ang USB na yon ay naglalaman ng lahat. Ang mga sauken ng bangko na nagpapatunay ng pagnanakaw ni Mark. Ang mga lihim na mensahe sa pagitan ni Mark at Sofia. At higit sa lahat, ang opisyal na sertipiko mula sa ospital na nagpapatunay na si Sofia ay hindi kailanman magkakaanak dahil sa kanyang operasyon noong 2021. Lahat ng ebidensya ay plansado na. Salamat sa tulong ni Attorney Valdez at ning kanyang kaibigang si Jenny. Bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Mark. Nang makita si Elena na nakatitig sa pulang bestido, isang mapangasar na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Mabuti naman at nahanda ka ng maayos na maisusuot, Elena, wika ni Mark, habang inaayos ang kanyang uniforme sa harap ng salamin. Ayokong mapahiya ako sa harap ng mga boss ko at ng media bukas. Siguraduhin mo lang na kapag nandun na tayo, mananatili kang tahimik sa likod ko. Pagkatapos ng gabi ng parangal, asikasuhin na natin ang pag-alis mo sa bahay na ito. Tumingin si Elena kay Mark sa pamamagitan ng salamin. Nakita niya ang isang lalaking puno ng kayabangan, isang lalaking naniniwala na siya ang may hawak ng mundo dahil lamang sa kanyang uniforme at sa paghanga ng ibang tao. Huwag kang mag-alala, Mark, mahinahong sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay walang bakas ng galit, kundi isang kakaibang katiyakan. Bukas ng gabi, sisiguraduhin kong ang lahat ng mata ay nasa akin. At sisiguraduhin ko rin na hindi mo makakalimutan ang gabing ito habang buhay. Akala ni Mark ay desperadong pagtatangka lamang iyon ni Elena para makuha muli ang kanyang atensyon. Kaya naman tumawa lang siya ng bahagya at lumabas ng silid nang hindi man lang nag-atubili. Ngunit sa pag-alis ni Mark, ang ngiti ni Elena ay dahan-dahang lumalim. Bukas, ang bawat kasinungalingan ay makakaroon ng mukha at ang bawat biktima ay makakaroon ng tinig. Habang ang buong pamilya ni Mark ay natutulog ng may kapayapaan sa gabing iyon, hindi nila alam na ang kanilang mga kama ay nakatayo na sa ibabaw ng isang aktibong bulkan na handa ng sumabog. Ang bawat palakpakan sa bulwagang ito ay tila isang malakas na sampal sa katotohanan. Ang marangyang ballroom ng hotel ay napupuno ng ingay ng mga tawanan. Ang kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng media at ang amoy ng mamahaling pabango. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Mark kasama ang kanyang mga kapwa rescue officer. Suot ang kanyang plansadong gala uniform na puno ng mga medalya. Sa gilid ng entablado, nakaupo si Sofia sa tabi ni Doña Remedios. Suot ang isang pastel blue na gown. Tilabas siya ang opisyal na may bahay na naghihintay na tawagin upang ibahagi ang karangalan ng asawa. Ngunit ang lahat ng ingay at bulungan ay biglang natigil nang bumukas ang malaking pinto ng bulwagan. Pumasok si Elena. Suot niya ang pulang-pulang bestido na tila ba gawa sa apoy, yakap ang kanyang 6 na buwang tiyan na may buong pagmamalaki. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, inilalantad ang kanyang magandang muka na walang bakas ng pagiging biktima. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang carpet ay may kasamang kakaibang otoridad na nagpalingon sa lahat ng tao sa kanya, kabilang na ang mga mamamahayag na nagsimulang kumuha ng kanyang larawan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Sofia nang makita ang lalong naging magandang hitsura ni Elena. Kahit si Doña Remedios ay napahawak sa kanyang leeg, hindi makapaniwala na ang yata na madalas nilang tratuhin na parang basahan
ay may kakayahang umagaw sa eksena ng kanilang pinakahihintay na gabi. Tumingin si Mark mula sa entablado. Bagamat may bakas ng galit sa kanyang mga mata dahil sa pagsuway ni Elena sa kanyang utos na manatili sa likod, mayroon ding bahagyang gulat sa kanyang muka. Hindi niya akalain na kayang maging ganito katingkad ng kanyang asawa. Dumaan si Elena sa tapat ng lamesa ni na Sofia nang hindi man lang sila tinatapunan ng tingin. Diretso siyang naglakad patungo sa tech booth sa dulo ng bulwagan. Dun, sinalubong siya ng isang batang technician na namamahala sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Magandang gabi, pakiusap ni Elena. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng kasiguraduhin. Inihanda ko ang video na ito para sa aking asawa bilang sorpresa mula sa kanyang pamilya. Gusto kong ipalabas ito bago siya magbigay ng kanyang talumpati. Tumingin ang technician sa USB na hawak ni Elena, pagkatapos ay sa screen. Dahil kilala si Elena bilang asawa ng pararangalan, hindi nag-atubili ang bata. Sige po ma'am, isasaksak ko po kaagad para sa tribute video. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang naglalakad siya pabalik sa gitna ng bulwagan. Umupo siya sa isang bakanteng lamesa sa unahan, malapit sa entablado. Nang magsimulang dahan-dahang mamatay ang mga ilaw sa bulwagan para sa presentasyon ng tribute video ni Mark, naramdaman ni Elena ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa matinding pananabik. Ang malaking projector screen sa likod ni Mark ay umilaw. Ngunit sa halip na mga larawan ng kanyang mga bayaning pag-rescue ang lumitaw, ang unang slide na nakita ng buong bulwagan ay isang malaking dokumento ng bank statement na may pulang bilog sa pangalan ni Sofia. Ang bawat salitang lumitaw sa screen ay tila mga pako na nagbabaon kay Mark sa sarili niyang krus ng kasinungalingan. Isang malakas na bulungan ang biglang gumapang sa buong bulwagan nang palitan ng sumunod na slide ang screen. Hindi na lamang ito mga numero ng bangko. Ipinakita roon ang mga screenshot ng mga matatamis at lihim na mensahe sa pagitan ni Mark at Sofia sa loob ng 3 taon. Ang mga mensaheng naglalaman ng kanilang mga plano na gamitin ang pera ni Elena para sa kanilang sariling karangyaan. Anong kapastusan ito? Patayin niyo ang screen na yan! Gising ni Mark sa mga technician mula sa entablado. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding hiya at galit. Sinubukan niyang gumaba upang pigilan ang palabas, ngunit huli na ang lahat. Ang tunog ng speaker ng buong ballroom ay umalingaw-ngaw. Nilulunod ang kanyang boses. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Isang malinaw at hindi maikakailang boses ni Mark mula sa loob ng nasusunog ng gusali ng ospital. Sofia, kumapit ka lang. Ikaw ang uunahin ko. Hinding-hindi kita iiwan. Huwag kang mag-alala sa asawa ko. Alam niya kung paano mag-survive. Ang bawat salitang yon ay tila pumatak na parang asido sa pandinig ng mga iginagalang na panauhin, mga pinuno ng pamahalaan, at mga mamamahayag sa loob ng silid. Ang boses ng isang bayani na nag-iwan sa kanyang buntis na asawa upang mamatay sa dilim ay narinig ng buong mundo. Napatayo si Sofia, nanginginig sa takot at galit, habang nakikita ang mga mata ng mga tao na nakatitig sa kanya ng may matinding pandidiri. Lumapit siya kay Elena, na kasalukuyang nakatayo sa gitna ng gulwagan, kalmado at may hawak na baso ng tubig. Wala kang hiyang yata ka. Sinira mo ang buhay namin. Sinira mo ang karera ni Mark. Sigaw ni Sofia habang itinataas ang kanyang kamay upang saktan si Elena. Ngunit bago pa man dumampi ang mga daliri ni Sofia sa kanyang muka, mabilis na iniwas ni Elena ang kanyang ulo at sa isang mabilis na pagkilos,
Isang malakas na hampas ng kanyang sariling palad ang tumama sa pisngi ni Sofia. Ang lakas ng sampal ay nadulot ng isang matalim na tunog sa hangin, dahilan upang mapaurong si Sofia at mapahawak sa kanyang namumulang pisngi habang umiiyak sa gulat. Ang sampal na iyan ay para sa bawat sentimo ng aking anak na ninakaw mo. Malamig na wika ni Elena, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kamay. At para sa pagtatangkamang magpanggap na biktima, habang ikaw ang totoong ahas sa tahanang ito. Tumakbo si Doña Remedios patungo sa kanila. Sinusubukang protektahan si Sofia habang sumisigaw. Wala kang utang na loob, Elena. Si Sofia ay buntis sa anak ni Mark. Sinasaktan mo ang magiging apo ko. Tumingin si Elena sa kanyang biyenan. At pagkatapos ay sa buong mamamahayag na nayon ay nakatutok na ang mga kamera sa kanila. Kinuha niya ang huling dokumento mula sa kanyang clutch bag. Isang dokumentong magbibigay ng huling patak ng lason sa kanilang dula-dulaan. Pantis? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay narinig ng lahat sa pamamagitan ng microphone na lihim niyang hawak. Paano magiging buntis ang isang babaeng sumailalim na sa permanenteng operasyon para hindi magkaanak 2 taon na ang nakalilipas? Inilagay ni Elena ang opisyal na medical record ni Sofia sa screen. Ang bulwagan ay muling nabalot ng isang nakabibingig na katahimikan bago tuluyang sumabog ang isang matinding kaguluhan habang si Mark ay nakatayo sa entablado. Tulala at unti-unting napagtatanto na ang kanyang buong mundo ay tuluyan ng gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat pader ng kasinungalingan na kanilang itinayo ay tila mga tuyong dahon na tinangay ng malakas na bagyo ng katotohanan. Ang gabi ng parangal na dapat sana ay mag-aayat kay Mark sa rurok ng kanyang karera ay naging isang pampublikong libing para sa kanyang reputasyon. Sa gitna ng bulwagan, ang mga mamamahayag ay tila mga gutom na lobo na nag-uunahan sa pagkuha ng larawan ng nadurog na mukha ni Mark at ng nanginginig na si Sofia. Ang bawat kislap ng flash ng kamera ay tila isang hatol na nagsasabing tapos na ang kanilang pagtatago sa likod ng maskara ng kabayanihan. Tumingin si Mark kay Sofia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagkabigla. Ang babaeng inakala niyang mandadala ng kanyang tagapagmana, ang babaeng ipinagpalit niya sa sariling asawa, ay nalinlang din pala siya. Sofia, totoo ba? Ang tanging lumabas sa bibig ni Mark. Ang boses niya ay nanginginig sa pagitan ng hiya at put. Wala tayong anak? Pinaglaruan mo lang ako? Hindi makasagot si Sofia. Ang kanyang pastel blue na gown ay tila naging isang kulungang nagpapaliit sa kanyang pagkatao habang sinusubukan niyang takpan ng kanyang muka mula sa mapanghusgang mga mata ng mga tao. Sa kabilang banda, si Doña Remedios ay tila nawalan ng lakas. Napaupo siya sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbagsak ng dangal ng kanilang pamilya na higit pa sa ginto ang halaga sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kanyang asawa sa huling pagkakataon. Walang galit sa kanyang muka, walang pagnanais na manakit pa. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at payapang kalinawan. Inalis niya ang kanyang singsing sa kasal. Ang singsing na dati ay simbolo ng kanyang pag-asa, ngunit naging simbolo lamang ng kanyang pagtitiis. Marahan niya itong inilagay sa palad ni Mark. Tapos na tayo, Mark, mahinahong wika ni Elena. Ang boses niya ay narinig ng lahat dahil sa katahimikang biglang bumalot sa silid. Hindi na ako ang yata na pwedeng mong iwanan sa dilim. At hindi na rin ako ang asawang pwedeng mong gamitin bilang pambayad utang sa pamilya mo. Ang utang na loob ko sa inyo ay matagal ko nang nabayaran ng sarili kong dugo at luha. Mula ngayon, ang tanging tungkulin ko ay sa anak ko
at sa sarili ko. Tinalikuran ni Elena ang kaguluhan. Sa bawat hakbang niya palabas ng ballroom, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na tila humahaplos sa kanyang muka, nagpapahiwatig ng kalayaan. Sa labas, naghihintay si Dr. Gabriel sa tabi ng kanyang sasakyan. Walang maraming salita, ngunit ang tingin ng doktor ay puno ng respeto at paghanga. Kinabukasan, ang balita ay sumabog sa buong bansa. Si Lieutenant Mark ay tinanggal sa tungkulin dahil sa seryosong kaso ng misconduct at pagpapabaya sa tungkulin nung gabi ng sunog. Ang mga ari-arian ng pamilya ni Doña Remedios ay nagsimulang maisailalim sa investigasyon dahil sa mga anomalaya sa kumpanyang pagmamay-ari nila na ibinunyag ni Attorney Valdez sa tulong ng mga dokumentong nakolekta ni Elena. Si Sofia naman, matapos ang kahihiyan, ay nawala na parang bula. Iniwan si Mark na walang-wala. Walang karera, walang pamilya, at walang babaeng sinasabi niyang mahal niya. Ang karma ay hindi dumating na may kasamang ingay, kundi sa anyo ng isang malungkot at madilim na bahay, kung saan ang tanging maririnig ni Mark ay ang paulit-ulit na tinig ng kanyang mga pagkakamali. Habang nagmamaneho palayo sa Maynila, patungo sa isang tahimik na probinsya sa tabi ng dagat, binuksan ni Elena ang huling pahina ng kanyang itim na journal. Kinuha niya ang panulat at isinulat ang mga salitang magsisilbing panimula ng kanyang bagong buhay. Ang hininga ko ay hindi na para sa iba. Ang hininga ko ay para sa bukas na puno ng pag-asa. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang banayad na himig na nagbubura sa mga bakas ng sakit sa buhangin ng aking nakaraan. Sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat, kung saan ang langit ay tila humahalik sa asul na karagatan bawat umaga. Natagpuan ni Elena ang uri ng kapayapaan na inakala niyang hindi na kailanman magiging kanya. Lumipas ang ilang buwan at mayon, ang kanyang tiyan ay wala na. Sa halip, isang malusog at mabilog na sanggol na lalaki ang mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Pinangalanan niya itong Laya, isang paalala ng kalayang ipinaglaban niya ng may buong katapangan. Nagtatrabaho si Elena bilang isang community nurse sa kanilang maliit na barangay. Dito, siya ay minamahal at iginagalang, hindi dahil sa asawa siya ng isang bayani, kundi dahil sa sarili niyang kakayahan at malasakit sa kapwa. Sa bawat pagtulong niya sa mga may sakit, tila ba dahan-dahan ding naghihilom ang mga sugat sa kanyang sariling puso. Isang hapon, habang nakaupo si Elena sa isang kawayang bangko sa harap ng kanyang maliit na bahay, isang lalaki ang dahan-dahang lumapit mula sa malayo. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, ang kanyang balikat ay bagsak, at ang kanyang hitsura ay tila ba dala-dala ang bigat ng buong mundo. Nang tuluyan itong makalapit, hindi agad nakilala ni Elena ang lalaking nasa kanyang harapan. Si Mark ito, ngunit hindi na ito ang makisig at mayabang na lieutenant na nakilala niya. Ang kanyang uniforme ay napalitan ng isang luma at gusot na t-shirt. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng otoridad, ay puno na ngayon ng matinding paghihirap at pagsisisi. Elena, ang tanging lumabas sa bibig ni Mark. Ang boses ay paos at tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Dahan-dahang tumayo si Elena. Mahigpit na hawak ang natutulog na si Laya. Walang galit sa kanyang mga mata. Wala ring takot. Tanging isang malalim na distansya ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang distansya na hindi na kayang tawirin ng anumang salita. Anong ginagawa mo rito, Mark? Mahinahong tanong ni Elena. Lumahod si Mark sa mabuhanging lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng tsinelas ni Elena.
Pakiusap, Elena, patawarin mo ako. Wala na akong pamilya. Si Mama, kinuha na ng bangko ang bahay namin. Si Sofia, ninakawan niya ako bago siya lumayas. Wala na akong trabaho, wala na akong danggal. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Kayo ng anak ko. Tiningnan ni Elena ang kanyang dating asawa. Nakita niya ang isang lalaking sumasamo para sa isang pagkakataong matagal na niyang winasak. Isang mapait na lungkot ang dumaan sa puso ni Elena. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa lalaking ito na piniling itapon ang tunay na kayamanan para sa isang wuwad na brilyante. Mark, tingnan mo ako, wika ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag. Ang Elena na nakilala mo ay matagal na ring nawala. Ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi na kailangan ng isang bayani para iligtas siya. At ang anak ko, hindi siya ang huling baraha mo para maisalba ang buhay mo. Bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon, Elena, kahit para sa bata lang. Hikbi ni Mark, ang kanyang mga luha ay pumapatak sa buhangin. Ang pagkakataon ay ibinibigay sa taong marunong magpahalaga, Mark. At ang kapatawaran, naibigay ko na yon sa sarili ko nung gabing iniwan mo ako sa elevator. Sagot ni Elena. Patawad na rin ang ibibigay ko sa iyo para tuluyan na akong maging malaya. Pero hindi ibig sabihin yon ay may puwang ka pa sa buhay namin. Umalis ka na, Mark. Hayaan mo na kaming mabuhay ng payapa. Tumayo si Elena at dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang bahay nang hindi na lumingon pa. Narinig niya ang mahinang hagulgol ni Mark sa labas. Isang tunog ng pag-iisa na tila ba isang agunyas ng namatay na nakaraan. Ngunit sa loob ng kanyang tahanan, ang bango ng kanyang anak at ang tunog ng banayad na alon ang tanging ng hinibabaw. Dun, sa gitna ng kanyang bagong simula, alam ni Elena na ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang masaya at buo ang iyong sarili matapos kang subukang durugin ng mundo. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglalakbay sa ibabaw ng malawak na karagatan, nag-iwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit, na tila isang dambuhalang painting ng kapayapaan. Nakasandal si Elena sa hamba ng pinto ng kanyang maliit na klinika sa probinsya. Sa kanyang paanan, ang kanyang anak na si Laia ay abala sa paglalaro sa buhangin. Ang bawat tawa nito ay tila isang musika na nagpapalimot sa lahat ng pait na dinanas niya sa Maynila. Hawak ni Elena ang kanyang itim na medical journal, ang dating saksi ng kanyang mga luha at mga lihim na paniningil. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mga numero ng utang o ebidensya ng pagtataksil ang nakasulat sa mga pahina nito. Binuklat ni Elena ang huling pahina at dahan-dahang isinulat ang kanyang huling tala. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang mundo, isang banayad ng iti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik niya ang mga ito sa kanyang buhay. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang alisin ang mga ito sa kanyang puso upang hindi na siya muling masaktan. Napatawad na niya si Mark hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat siyang mamuhay ng walang dalampot. Ang imahe ni Mark na nakaluhod sa buhangin ay isa na lamang malabong alaala, isang anino ng nakaraan na wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Tungkol naman sa kapayapaan, nahanap na niya ito sa bawat mahimbing na pagtulog ng kanyang anak, sa bawat pasyenteng napapagaling niya, at sa bawat gabing hindi na siya naghahabol ng hininga sa takot. Ang katahimikan ng dagat ay naging katuwang niya sa pagbuo muli ng kanyang pagkatao. Alam niyang hindi na siya muling malulunod dahil natutunan na niyang lumangoy sa sarili niyang agos. Ang pinakamahalagang aral na iniwan ng kanyang kwento ay ang katotohanang ang pag-ibig
ay hindi dapat maging isang tanikala ng utang na loob. Ang tunay na pagmamahal ay malaya, nagbibigay ng lakas, at higit sa lahat, nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili. Huwag mong hahayaan na ang iyong kabutihan ay maging lisensya ng iba para ka ay apihin. Ang pagiging martir ay hindi kabayanihan. Ang tunay na kabayanihan ay ang pagtayo para sa sarili mong karapatan at para sa kinabukasan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Nabalik ang diwa ni Elena nang marinig ang tunog ng papalapit na sasakyan. Si Dr. Gabriel iyon. Bitbit ang ilang gamot para sa klinika at isang pumpon ng mga bulaklak na pinitas sa gilid ng daan. Walang matatamis na salita, walang marahas na pangako. Tanging isang tingin ng pag-unawa at respeto ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Isang bagong pahina ang dahan-dahang bumubukas. Isang pahinang puno ng pag-asang hindi na kailangang ikubli sa dilim. Dahan-dahang isinara ni Elena ang kanyang journal. Ang kanyang hininga ay malalim, malinis at puno ng buhay. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang dapit hapon at bumulong sa hangin. Salamat sa dilim, dahil doon ko natutunang hanapin ang sarili kong liwanag.